Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating Manala Panginoon Diyos, Manala Panginoon Sukbay ng Kaniban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng we voice a PNP program to avoid abuses and crimes. So, tayo ay nagsasaboses sa ating PNP na magkaroon ito ng isang mahusay na programa para maiwasan ng ating mga PNP o mga kapulisan yung paglabag sa batas at pang-abuso. So, yun. Ang ating PNP ay isang katutak yung umaabuso at lumalabag sa batas, particular doon sa karapatan ng pantao. So marami sa kanila ang gumagawa ng krimen at pang-aabuso at dismissal at kulong at iba't ibang punishment. At ang malala ay nakakabayad naman sa serbisyo yung iba at hindi natatanggal kung may nagawang pang-aabuso at krimen. So yun. So ay naging maigting yung kampanya ng ating PNP through the reformation nito. So ngayon ay nasusugpo nito yung mga kapulisan na nakagagawa ng krimen. Bagkos kahit maigting yung ating bias, yung PNP reform against scalawags, abusive cops, yung nakalalabag sa batas, patuloy sila. Ibig sabihin hindi nagiging hindi sila natatakot na mapulis din o makasuhan, kundi patuloy sila doon sa kanilang abusive way in policing o paglabag sa batas. So kaya tayo ay nagsasaboses ng epektibong pagre-reforma, epektibong program para yung ating PNP mahikayat na hindi sila lumabag sa batas at hindi sila umabuso o particular abusuin yung human rights. So dapat mayroon yung ating PNP na programa na ganyan kasi sila ay hindi na lumalabag diyan sa kanilang mga tungkulin. So yun. So kagaya ng kampanya rin sa mga tao para hindi gumawa ng krimen at anumang uri ng mga hindi mabuti, so sila ay mayroong kampanya rin yung ating pamahalaan para halimbawa kagaya sa iba't ibang mga krimen, may iba't ibang mga kampanya ang ating pamahalaan sa mamamayan para maiwasan nila yung mga ganung klase ng mga kriminalidad o paggawa ng kamalihang paglabasan. So mayroong kampanya yung ating pamahalaan dyan. Kung maging PNP ay paigtingin din ang kampanya aside from the reformation o re-reform yung PNP, not just to suppress them kung sila yung nagkakamali at magsagawa ng mga programa ng magandang protocol kagaya noong human rights based policing, mga paggagawa ng mga body cam, mga iba't ibang mga technicalities para sila ay sila ay mabantayan sa paggawa ng krimen and strict iba't ibang strict discipline. So ngayon ay ang nangyayari ay patuloy lamang na gumagawa ng marami nakalalabag pa rin hanggang ngayon. Latest nga mga pulis yung mga nahuhuli kasabwat o kaisa doon sa drug crimes at iba't ibang kriminalidad. Maging personal nilang pamumuhay, mayroon silang nagawang krimen na nakakasuhan sila. So ang PNP ay may programa ng pagre-reforma upang maging mahusay ang pag-aksyon sa tungkulin nito at the same time ay nililinis ang PNP kung may intermittencing din para walang abuso. Gayon patuloy lamang ang umaabuso sa tungkulin at subalit mahalaga naman yung pagsawatan na ginagawa ng ating PNP para mawala yung mga nagkakamali o yung mga pulis na umaabuso at umalabag sa batas. Pero not just hindi lamang maging malakas dapat ng ating PNP through that kind of reformation. Kung nagkamali sa bata, dapat mayroon at aside from qualities nga na binanggit natin kanina, lalagyan mo ng body cam para maiwasan nila yung pagkuha ng krimen habang nagsasagawa ng operasyon o police works at iba't ibang CCTV, iba't ibang mga technicalities and protocols para maiwasan nila yan, lalo na yung pagtupad ng human rights.
So, aside from that, ay syempre kinakailangan na may iting na programa. So ngayon, yung The Critics Promotions at People's Anti-Crimes, yung ating anti-criminality promotion, ay maigting na sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang bansa. Kasi ito ng pagsasaboses ng natin ng PNP program to guide PNP avoid abuses and crimes, ay naway magkaroon ng pagpapahusay nito ng programa na magabayan ng ating PNP na hindi ito gumawa ng hindi ito gumawa ng mga pang-aabuso o mga krimen aside from PNP reformation at yan sinasabi ng internal cleansing. So sana yan makapag-isip ang ating mga i-insert nilang programa doon sa pagre-reforma ng PNP o other programs para ganyan hindi sila, para may kaya sila na to avoid yan yung pag-aabuso ng kahat saka ng paglabag sa batas yan. Hindi sila naging scalawags or abusive cops. So, pag-usahin itong pagre-reforma at itong paggabay na makaiwas ang pulis sa pang-abus at krimen. So, halimbawa, samahan ng programang counseling sa mga pulis o magkaroon sila ng mga symposia o mga pagpupulong na may ganitong gabay. Aside from one-on-one guidance ng DLG officials at mga mahusay na gabay. So, dapat nakaka-counseling sila ng DLG, mga official, yung mga ganyang mga bagay at iba't ibang programa para kahit sila not to avoid crimes. So maraming iba't ibang hakbangin para magabayan ng ating kapulis at maiwasan nila ang pang-abuso at krimen. So yung aside from the technical procedures like POP at human rights based policing, etc. ay halimbawa dapat yung spiritual guidance din para maikayat na hindi makagawa ng krimen at pang-abuso. So ang lipunang Pilipino ay makatutulong din in moral aspect, respecting our police and giving them a good trust to make a good action in policing. So yan yung spiritual guidance sa ating PNP. So sana magkaroon ng programa na spiritual guidance. Siguro linggo-linggo mayroong spiritual guidance doon sa bawat mga presinto, mga gano'n, parang pamisa, mga gano'n. Para yung ating mga pulis nag-guidance sila sa ganyan, para sila naiiwasan yung kanilang yung paggawa ng krimen. So morally, spiritually nag-guidance sila. Yung mga tao, respect. So bigyan natin respeto yung ating pulis. Paano naman sila nabuburyong na parang mga mukha silang kriminal sa kanila pagiging pulis dahil nasa maraming abusado. Hindi naman lahat. So bigyan natin respeto, tiwala, sila ay makapagsilbi ng patas. So para morally nabibigyan natin moral ascendance, moral guidance para sila ay moral support para sila ay matinong pulis. So we hope may kaya sila in good policing at hindi matukso sa mga maling hakbangin sa pagpapairal ng PCNO na mag-abuse of authority na yan. So sana sila ay magabayan. So sana yung ating mga DLG, NAPOLCOM, DOJ, iba't ibang mga sangay na pamahalaan, authority in PNP, para sila ay magabayan bigat. So sa ngayon, may iwasan na ng PNP yung paggawa ng krimen. So mas mahirap naman ay wag naman pagtakpan para pakita, para naiiwasan. Mas mahirap yon natago na may ginagawa pa ng krimen. Hindi na bali na sa paigting na reformation kaysa tago na pinagtatakpan. Kasi mas nakita, malaganap yung krimen, sila may gawa, pero hindi nakukulong, pinagtatakpan. Hindi na bali yung litan, malaga yung PNP, pinapaigting yung buti. Kaya lang, siyempre, concern din, may iwasan nila yung para hindi naman sila yung gano'n na napapariwara sa kanilang maling natutukso sila sa masama ng ating PNP. So kung sila ay patuloy na may mga ibang pa aside from the reformation na nasabi natin, mahikayat sila na gumawa ng matino. So sa ngayon, hindi sila patatanggal sa serbisyo, hindi makukulong, hindi mapapahiya, yung mga gano'n. So maliwanagan naman na Santa Maria pamahalaan at mga manyang Pilipino. At talimain yun ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at makatarungan at patas. At ang mamamayan naman ay sumunod sa pamahalaan. Maiwasan yung paglabag sa batas. Sa gayon ay tayo ng mapayapa, maunlad at magaan at higit ay may kaligtasang spiritual. Yan, sa pagtalima ng mabuting balita at
pagpapairal na mabuti pong bahala at tao sa pamahalaan. Yan. So yun, at muli, sana nakapagsabuhay naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa link nito. Hingi sa issue ito at pagsabuhay natin sa PNP ng mga programa ng mga sususog do sa reformation para mahikayat yung ating PNP to avoid abuses and crimes. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.